Aliwalas, napaka-alwan. Thank you, Lord. Thank you, Pastor Roland. I-invite mo ako, Sis Beck, at sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Roland. Grabe, sabi po, isang buwan yata nyo na hindi siya nakita. Pero, I think dahil yata sa akin, pinilit niya mag-drive. So, andyan si Pastor Roland. Thank you, Lord God. Hindi talaga tayo papabayaan ng Panginoon, kung ano yung pananampalataya natin, sasamahan tayo ni Lord doon. Yan. So, I'm so excited to speak today dahil ito po is one of my favorite topic. Etong, I call it secret to prosperity, but actually it has been revealed. So, sa iba, it's still a secret. Para sa ating mga Kristiyano, sometimes it's still a secret. Kasi namumuhay pa rin po tayo na hikahos, hirap na hirap sa buhay, katulad ng kapitbahay natin. Sorry sa mga kapitbahay, nadidinig tayo. So, ibig sabihin, you are living inside the kingdom of God. If you are living inside the kingdom of God, there should be a difference between you and the rest of the world. Hindi tayo pwedeng pare-parehas. Kasi iba ang Diyos nila, iba ang Diyos mo. Buhay ang Diyos mo, iba ang Diyos nila, di ba? And yet, bakit tayo magkakaparehas? Bakit kapag ka nagkaroon ng delubyo din ang buhay mo? Pag humina ang economy ng Pilipinas, hina din ang economy mo. Di ba? And that's why I'm so excited to speak today at i-share sa inyo ang salita ng Panginoon. But before that, let me pray first. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa araw na to, Panginoon, na dinala niyo kami lahat dito, Panginoon. Alam ko, Lord, na meron kayong plano sa buhay namin na napakaganda, Panginoon. Sabi niyo, Lord, beyond what we can expect and imagine, Lord God. Dalangin ko, Lord, na kayo po magbubukas ng mga puso at isipan ng bawat isa. Let the Word of God take root in their hearts and will grow and we will have a harvest, Lord God, 100-fold, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, I believe po na hindi talaga kalooban ng Lord na tayo ay naghihirap. Kasi, alam nyo, pag tinignan mo si Adam and Eve, that is the first na human being na, of course, na create ng Panginoon. No? Pero makikita mo doon ang nature ng Lord. Nung ginawa niya po si Adam and Eve, hindi po sinabi ng Lord na, dito muna ako ha, mamaya na ako papasok doon. So, hindi po ginawa ng Panginoon na, kinreate ko na to si Adam. Kailangan pala niya ng huminga, magagawa ako ng hangin. Hindi, di ba? Bago gawin si Adam and Eve, provided na po lahat sa kanya doon sa Garden of Eden. May halaman, may pagkain, may mga hayop, may mga lahat, everything. May mga araw, lahat ng pangangailangan nila, bago ginawa ng Panginoon ng mga tao, ay pinrovide na nila. So makikita mo, this is the nature of God. Ito ang karakteristik ng Panginoon. Dahil kung gusto niya na may mahirap, na merong konting angat sa buhay, edi hindi niya na ginawa yung ganon. Pero hindi, pinrovide po ng Panginoon lahat bago tayo mangailangan. At saka alam niyo po, sa Old Testament, napakadami pong regulation ng Panginoon sa mga Israelites. So, ang mga Israelites po ay mga taong pinili ng Diyos. Sila po yung sineparate ng Lord from the rest of the world na lahi. At ito po mga Israelites, sinagupili na ng Panginoon na ang dami niyang mga regulations. Kasi ayaw ng Panginoon na yung kanyang tao na pinili na kung saan siya pwedeng distinguish ay maghihirap. So sabi ng Lord, kayo mga Israelites, huwag kayong magpapautang sa kapwa niyo Israelites ng may tubo. So bakit kaya sinabi ng Lord na huwag kang magpautang ng may tubo? Kasi alam ng Lord na kapag umutang tayo ng may tubo at malaki, hindi na tayo makakaahon sa hirap. Diba? So makikita mo yung regulations ng Panginoon. Hindi po siya hindi niya
po gusto na may maghihirap ni isa doon sa mga anak niya? Nag-agree po ba kayo? Ayaw ng Panginoon na may naghihirap sa atin. Meron pa po silang yung Jubilee year. At the end of 50 years, kailangan po magsasaolian lahat sila ng mga property. Kung property mo na isanla mo dahil sa hirap ng buhay, at the end of 50 years, ibabalik yan sa'yo ng pinagsanlaan mo. Or kung naibenta mo, ibabalik ulit yan sa'yo parang zero. Balik-balik ulit lahat. So nagkakaroon ng reset. In that way, magkakaroon ulit ng bawat isa kahit nawalan ka, magkakaroon ka ulit ng property, mag-i-start ka ulit. So nakita nyo ang regulations ng Panginoon, even the Israelites sa Old Covenant, ay sa Old Testament, marami siyang regulation para i-prevent ang kahirapan, no, sa kanila. And until now, hindi nagbabago ang Panginoon. Ganyan pa rin po ang gusto ng Panginoon sa atin. The reason lang po, kaya hindi natin makuha kung ano yung gusto ng Panginoon is either hindi natin alam na iyan ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. That's why you are just accepting kung ano yung nangyayari sa buhay mo. So, hindi po natin dapat tinatanggap yung gustong gawin ng kaaway sa'yo. Ang kailangan po nating tanggapin ay yung kalooban ng Lord sa buhay natin. Amen po? So, ano po yung kalooban ng Lord sa buhay natin? Anyway, sa next slide po, meron po ako diyang nilagay na 4 key to prosperity. Ay, ano ko ba dito? So, i-slide kong ganyan. Okay. High-tech pala dito, sorry. So, the key to prosperity, sabi ko dyan, first, renewing of mind. Second, you are already rich. Number 3, access the grace. And number 4, believe the promises. So, ano pong sabi? Sa Romans 5:1-2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Alam niyo po, pinaka-importante po yung changing the way you think. Hindi po magbabago, sabi ng Panginoon, una, don't copy the behavior and customs of this world. Wag daw po nating kopyahin kung ano yung nakarahatian or nakasanayan ng mundong ito. Kung hindi, tayo ay magbago into a new being, into a new person sa pamagitan ba ng pagliligo natin? Sa pamagitan ba ng pagpapalit natin ng damit? Hindi sabi, magbabago ka, malalaman mo ang kalooban ng Lord sa iyo na napakaganda and pleasing only if you will change the way you think. Amen. Sa mind po lahat, nagsisimula ang lahat ng pagbabago. At hindi po to automatic. Hindi po pwedeng, okay, Christian na ako, nagbago na yung mind ko. Hindi. Ikaw, at saka hindi po yung gagawin ng Lord para sa'yo. Ikaw ang gagawa na magbago ng kaisipan mo. Dahil kung lagi po tayo nakatingin sa kung ano ang mundo, anong ginagawa ng mundo, iyan ang gagayahin ko, you will have the same result. Katulad ng mundo. Di ba? So sabi po, change the way you think. And then, doon mo malalaman. So ibig sabihin, kahit pala ikaw Kristiyano, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, 20 years, 30 years, and still you haven't changed your mind about what God wants for you, hindi mo makikita ang God's will for you na good, pleasing, and perfect. Mananatili ka doon sa isang klase ng buhay na parang you're settling for less. Hindi mo nakukuha yung pangako ng Panginoon sa John 10:10 na sabi ni Lord, I came to give you life and life that is abundant. Hindi tayo binigyan ng Lord ng buhay lang para okay, mabuhay ka dyan and then bahala ka na. Ang Panginoon ay namatay para bigyan tayo ng isang buhay at buhay na sagana. Amen. So, ang buhay na sagana ay hindi po yung buhay na trying to make ends meet. Ang buhay na sagana, hindi po yung kulang-kulang ka lagi, hindi mo malaman pag may dumating yung miracle, saan ka kukuha. Di mo ba? Dahil
Hindi yun ang purpose ng Lord. Alam niyo, I'm talking only about finances, but as a whole, ang ginawa ng Panginoon sa atin. Your health, your relationship, di ba, your finances, buo ang binigay po ng Panginoon sa atin. So if we are not experiencing this kind of life na binayaran ng Panginoon sa krus, there is something wrong. Wala pong kulang ang Panginoon sa atin. Tayo ang may problema. We haven't changed our mind sa kaparaanan na gusto ng Panginoon. So, sabi ko sa inyo, kahit gaano katagal ka ng Kristiyano, unless you step out at baguhin mo ang pag-iisip mo, mag-conform sa kung ano sinasabi ng Biblia, nothing will ever change. Babalik ako dito 10, 20 years, you're still the same. Why? Kasi ayaw mong magbago. Ayaw mong baguhin yung pag-iisip mo. Okay, ano yung sabi dito? Ano ba yung mga behavior and custom of this world? Para ikaw ay mag-prosper, para ikaw ay yumaman, para ikaw ay mabuhay ng abundant. So, I list down some behavior, no? And ginagawa natin. Sabi ko dyan, para yumaman, para magkaroon ka ng pera, of course, magtrabaho ka ng magtrabaho. Kahit anong, basta pagkakakitaan, pasukin. So, ano nangyayari? May Avon ka na, may personal collection ka na, di ba? Ano pa? Meron ka pang mga racket dyan, magpapautang ka pa. Ano, ang dami, kahit anong maibebenta, kulang na lang, ibenta mo yung mga aso nyo. Di ba? Lahat na ng racket, papasukin natin kasi gusto natin ng pera, gusto natin yumaman. And ganyan din ang sistema ng mundo. Ano sabi? Mag-abroad. No? Dati-rate. Yan. Mag-abroad, sabi, 10% pala ng population ng Philippines ay nasa abroad. So, siguro ako, sure ako na bawat isa sa atin may kakilala, kaibigan, pamilya, or basta kakilala mo na nasa abroad. Tama? Lahat tayo may kakilalang nasa abroad. And pag nakita natin, gusto din natin na mag-abroad din tayo. Mga kabataan nga eh. Diba? Gusto na nila agad mag-abroad. So parang iyon na lang ang mga kapamaraanan para magkaroon tayo sa buhay. Ano pa sabi dyan? Pag nagkaroon ka na ng pera, anong gagawin mo? Mag-ipon. Magtira para sa sarili. Totoo naman, sabi, pag may isinuksok, may madudukot. So, tama naman, di ba? Yan ang behavior, yan ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. At ang sabi, magpalibre para makatipid. O, sino kaya yung gano'n, no? Palibre ng palibre, pag nakasama mo, talaga ina-expect niya, ililibre mo siya. Tapos tuwang-tuwa siya kapag nailibre mo siya. No, syempre. Sino naman yung mga mahilig manlibre? Ayun. So, palibre ng palibre para makatipid. Yan yung mga kapamaraanan natin. Huwag bigay ng bigay. Siyempre, eto nga, kulang pa sa, ibibigay ko pa sa'yo. Akin na din to, para meron ako, di ba? Magkuripot, huwag bili ng bili, tipid ng tipid. Eto naman, mag-asawa ng mayaman. Ginawa ko yan. Naghahanap ako ng boyfriend na may sasakyan nung college ako kasi ayokong mag-commute. So, sabi ko, tinanong ko siya, nanliligaw siya. Sabi ko, may kotse ka ba? So, ganun yung mindset mo eh, no? Parang ang mga nanay, sasabihin ka, oy, huwag ka mag-asawa ng mga tambay-tambay dyan. Mag-asawa ka ng kaya kang buhayin. Diba? Mag-asawa ka ng mayaman. Dati-rati daw, pag may mga Japanese, sabi ng matatanda, magtago ka, may hapon. Ngayon, ano daw? Oy, anak, labas ka, may hapon. So, gano'n na yung mentality, no? Nagbago na. At ano pa, tumaya sa loto, magsugal, diba? Baka tumamba. These are the behavior of this world to prosper. Maliit lang, konti lang, marami pa, hindi ko pa
umutang, di ba? Umutang ka, o para magkaroon ka. But, alam mo, it all makes sense. Hindi ko sinasabing mali. Tama siya sa kapamaraanan ng mundo. But you don't belong to this world. You are citizens of the kingdom of heaven, of God. And kapag ito po, sinunod natin, we will have the same result katulad ng mundo. And sometimes, yes, you will prosper, magkakaroon ka ng pera. Siyempre, ikaw ba naman, ubusin mo yung lakas mo sa pagtatrabaho. Talagang magkakaroon ka ng pera, but at what expense? Diba? Sometimes, pag nag-abroad ka, years and years ang nawala sa buhay mo. Hindi mo nakasama ang anak mo. Hindi mo nakasama ang pamilya mo. Pagdating mo, ano yung mga anak mo? Sometimes, wala silang respect sa'yo. Sometimes, wala yung attachment, wala yung love. Di ba? At what expense? Sometimes, sometimes your health itself, nakukuha dahil you wear yourselves out to get rich. Talagang tinatrabaho mo. Alam mo, may mga kakilala po yung asawa ko sa abroad. 62, 65 years old, they still don't want to retire. Ayaw pa nilang mag-retire sa trabaho. Kasi pag po umabot sila ng 65, mas malaki na po yung pensyon na makukuha nila. So, ang nangyayari naman, pagdating na nila ng 65, tigok na. Nagkaroon na ng sakit, nawala na. So, hindi rin nila napakinabangan. Ano yun? Nagtrabaho sila all their lives. Di ba? So, pwede sundin, but then, may kapalit. Di ba? So, ang sabi ko po dito, meron po akong illustration, no? In the world, 100 plus 100 equals 200. Ibig sabihin, magtrabaho ka, may sweldo ka. But, plus lang yon 200. Equivalent lang sa kung ano yung in-effort mo. But, in the Lord, it's multiplication. 100 times 100 equals 1,000 and plus and unlimited. Dahil po, hindi mo maintindihan kung paano yung konting trabaho mo sa Panginoon, sobrang blessed na blessed ka. Di ba? Basahin ko po itong susunod po natin na verse. Sa Hageo 1:6-7. Sabi po dyan, isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Marami ang inihasik or itinanim ninyo, pero kakaunti ang inyong ani. May pagkain nga kayo, pero kulang. May inumin nga kayo, pero hindi rin sapat. May damit kayo, pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo, pero kulang pa rin. Nakaka-relate po ba kayo? May sweldo, pero kulang. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Tama sabi ni Lord, wag mong tanggapin niya na natural, na regular. Pag-isipan mo, kasi may mali sa mga nangyayari sa iyo. Umiinom ka, isipin mo kumakain ka, pero walang satisfaction. At sabi dito, may damit ka, giniginaw ka pa din. May sinusweldo ka, pero nagkukulang. So pag-isipan daw natin yung nangyayari sa atin. No? Pero, kung ganyan kasi, na bakit ganun? Di ba supposedly, kapag kumain ka, mabubusog ka. Pero supernaturally, merong ibang nangyayari, hindi ka nasa-satisfy. Alam mo, kung ganyan ang sinasabi ng Panginoon, ibig sabihin, sa positive side, ay nagsumusweldo ka, pero sobra-sobra naman ang nagiging ganansya mo kung ikaw ay nasa Panginoon. Amen. Di ba? Kung ikaw ay kumakain, konting kain mo lang, pero busog na busog at hindi maganda tawag dito, ano na yung rep mo, punong-puno na, hindi mo malaman, bigay ka ng bigay, and yet, ang rep mo ay punong-puno. Alam niyo, nagpunta po kami sa Kalibuyo, para sa mahilig po sa seafood, na tuklasan po namin.
Kasi alam niyo po yung Pandawan, doon po dinadala lahat ng mga seafood dito sa Tansa. Yan. So nakita namin sa Kalibuya, doon pala nanggagaling yung mga mangingisda, tapos bago nila dalhin sa Pandawan. And bakit ko ba sinasabi yun? Kasi pinakiyaw po ng mga kasama ko yung isang timbang pusit nila na pagka fresh. Tapos tuwang-tuwa po ang mangingisda kasi hindi na raw nila dadalhin sa Pandawan, magka-tricycle pa sila, tapos may middleman pa, tapos saka pa ibebenta sa palengke. So, in short, tuwang-tuwa po ang mga mangingisda. So, binigyan po kami ng ang daming alimasag, parang free. Tsaka po, alam niyo yung hipong urong, ewan ko kung anong tawag dito, pero sa amin po, sa hipong urong yun. Ang dami rin pong binigay. Alam niyo po, ayaw nang tanggapin ng mga kasama ko. Kaya na namin, punong-puno na ang rep namin. Wow. Wala na kaming paglalagyan yan. Gusto niyo po ng ganong problema? Di ba? Yung ikaw na binibigyan, huwag na, ibigay mo na sa iba kasi ang dami-dami ko na. So, ayun po yung klase na sinasabi ng Lord na prosperity. Na you're not just trying to make ends meet, but you still have some more to give to others. Diba? Kaya po nagtataka tayo, yung 1,000 ng iba, kapag binariyahan nila, sasabihin nila, parang nawala na yung 1,000, parang hindi mo na nakurakdapan yung 1,000, no? Pero, para sa atin, ng mga Kristiyano, yung 1,000 hindi mo malaman kung bakit napakadami ng nabibili ng 1,000 mo. Amen. So, ibig sabihin po, we are living in the supernatural. Wag lamang po natin isipin na parang 100 plus 100. Wag pong ganun yung thinking natin. Meron po tayong supernatural realm na ginagalawan. Na ang Panginoon po kayang mag-multiply ng konting effort natin, kaya pong i-multiply ng Panginoon. Diba? So, ang next po is, we need to know that you are already rich. Alam mo, pag hindi mo alam na mayaman ka na, ang mindset mo, mahirap ka pa, susunod yung action mo eh. Susunod kung ano yung laman ng isip mo, yun din ang magiging action mo. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians 8:9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich." Ano po sabi? Naging mahirap po ang Panginoong Diyos para daw tayo ay maging mayaman. So, naniniwala po ba kayo na kayo ay mayaman? Amen. Kasi meron pong naghirap para makamtan natin ito. At kung hindi po tayo umaakto sa kung anong kalooban ng Lord sa buhay natin, we will remain poor. Kahit mayaman ka, pero ang mindset mo mahirap ang magiging takbo ng buhay mo. Di ba? Paano mo kaya naging poor ang Panginoon? Sabi po din sa Colossians 1:16, "For everything was created by Him in heaven and on earth." Everything, the visible, the invisible, mga nakikita natin, pati hindi natin nakikita. Sabi, ito ay ginawa lahat by Him, by Jesus. At sabi po dyan, all things have been created through Him and for Him. Gano'n po kayaman ng Lord natin? Everything na nakikita daw pala natin sa Kanya. But, sabi nga po, di ba sa heaven, pag daw po tayo ay nakarating na ng heaven, lalakad daw po tayo sa streets of gold. Di ba? Pero alam niyo po, hindi po yun ang kayamanan ng heaven. Hindi po yung mga gold doon. Hindi po yung mga precious stones doon. Hindi po yung mga jewels. Ang kayamanan po ng heaven ay no other than Jesus Christ. Amen. Because through Jesus Christ, everything can be created. Dahil po sa Panginoong Yesus, nagawa ang mundo. Sabi po sa John 1:3, kinreate po ang Panginoon. Kinreate po ng Panginoon ang mundo through Jesus Christ, through Him. Siya po yung Word. Di ba na sinabi ng let there be a light, nagkaroon ng light.
So that word, the thing that is creating everything is Jesus Christ. And you know what happened to the Lord? Kumbaga siya yung in heaven, siya yung siya yung creator, di ba? At ang Panginoon bumaba sa lupa. Ano po sabi dito? Philippians 2:6-8, who existing in the form of God did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being made in human likeness. Hinubad po lahat ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos para sa atin. Paano kaya niya hinubad? Paano kaya niya ihinubad yung pagka-Diyos niya? It is when Jesus Christ died on the cross for all of us. Alam niyo po, ang kahirapan, kaya po may kahirapan sa mundong ito, may sakit sa mundong ito, at lahat ng kapangitan na sa mundong ito is because of sin. So, ang sin po na yan, sabi, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Poverty is death, sickness is death, everything that is ugly is death. And paano po tayo makakawala dyan? Hindi mo kayang ikawala ang sarili mo dito sa mundong ito. Hindi mo kayang ikawala ang sarili mo mula sa mga paghihirap at lahat na gawa ng kaaway sa sarili mo lang. It has to be paid for. Kailangan kong bayaran. At hindi mo kayang bayaran yun na sarili mo. Because you are also a sinner. Only God can pay for our sin. And through Jesus Christ, He emptied Himself. Siya po ang nagbayad ng lahat. Siya po ang nagbayad sa krus para sa ating mga kasalanan. Doon po sa krus kung bakit po siya naghirap, para mabigyan daw po tayo ng kasaganaan. And tayo po bang lahat ay tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon? Amen, di ba? Amen. Sabi po dyan, Philippians 2:6-8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. So somebody has paid for our sin. May nagbayad po para makawala tayo sa kahirapan na ito. At yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ang sabi po dito, for you are all children of God through faith in Christ Jesus. So ang Panginoong Jesus po, siya ang nagbayad. Sabi, hindi na po daw tayo, let me find the verse that says na, we are no longer slave. So ang sabi po dyan, you are all children of God through faith in Christ Jesus. Sabi po, tayo daw ay naging mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Amen. Jesus. Di ba? Kung ikaw ba ay anak ng isang governor, kung ikaw ba ay isang anak ng mayor, tingin mo mahirap ang buhay mo, tingin mo magko-commute ka at talagang magsasuffer ka. Hindi, di ba? Poprovidean mo yung anak mo ng magandang bagay. Baka nga, pag naglalakad yung anak mo, the security guard pa. Di ba? Pero sometimes, ina-expect natin sa Panginoon, anak ka niya, pero bakit hindi para kang anak ng Diyos mamuhay? Di ba? Hindi ba natin naisip yon? Di ba dapat, kung naniniwala ka na anak ka ng Panginoon, eh dapat nakikita sa'yo kung ano yung tatay mo. Di ba? Sometimes natin naiisip na parang natural lang sa'yo na accept kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kailangan, you resist. I-resist mo, huwag mo siyang tanggapin. Diba? Kasi may nagbayad na yan eh. Bakit Amen. kailangan mo pang tanggapin? Amen. Diba? Sabi po dyan, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. You can call God your Father. Ibig sabihin, ang yaman-yaman ng Diyos natin, siya pala yung tatay natin. No? Nakakalimutan natin. Ayan, ang sabi po sa Galatians 4:7, now, you are no longer a slave,
but God's own child. Saan ka daw slave? Saan ka alipin? Saan ka alila? Ha? Alila, bondage of sin, bondage of poverty. Hindi, sabi po diyan, hindi ka na daw, hindi ka na in prison. You can break free if you want to break free bukas. Bukas ang pinto. Huwag ka na dyan sa prison mo. You can go out and you are already free. Amen. At sabi po dyan, and since you are His child, God has made you His heir. Kung ikaw pala ay anak ng Diyos, ikaw pala ay isang tagapagmana. Ibig sabihin, everything that God has provided, you can have it. Kung ano yung i-desire mo, na ibinigay sa'yo ng Panginoon na desire, pwede mong makuha. Amen. No? So, pwede kang mangarap. Sometimes, pangarap lang, ayaw pa natin eh. No, parang hirap na hirap ka na, wag na yan, hanggang dito na lang ako. So, anong nangyayari? Kung hanggang doon na lang din talaga ang isipan mo, hanggang doon ka lang din talaga. But if you will change your mind at makita kung anong ginawa ng Panginoong Jesus, sky is your limit. Amen. You can be abundant. You can prosper. You can break free if you want to. You can get healed if you want to. No? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, sa taong gawa. Yes, oo. Nasa Diyos ang awa. Ipinrovide na ng Panginoon ang grace niya. But still, meron kang dapat gawin. Hindi po automatic na kahit Christian na ako, yayaman na ako. Hindi. You need to take what belongs to you. Amen. Kuhain mo kung ano yung para sa atin. Mangarap at isubmit sa Panginoon ang ating mga pangarap. Amen. Amen. So, sabi, access the grace of God by faith. So, maintindihan natin, yes, mayaman ang tatay natin, mayaman ang Diyos, but paano ko naman makukuha yung yaman ng Diyos? Diba? Kasi parang ganito yung naiisip ko dyan eh. For example, meron akong milyon na nakadeposit sa bangko ko. Dineposit yun ang hindi ko nalalaman. E di hindi ako thinking ng millionaire. Kasi hindi ko naman alam na may nakadeposit palang ganun sa akin. So, ganun din tayo mga Kristiyano. Hindi mo alam, ang yaman-yaman mo, dahil, namumuhay ka ng ordinaryo. Diba? May gusto na mabless na mga tao sa pamamagitan mo, hindi makakilos ang Panginoon kasi sarado yung isipan mo. You don't know na you have this ability to prosper. Na nasa mga dugo mo ang prosperity. It has already been provided to you by the Lord. So sabi, access the grace of God by faith. Paano mo makukuha yung milyon-milyong nakadeposit sa'yo? Paano ka, yung pamana sa atin ng Panginoon, paano mo makukuha? Alam mo, sabi ng iba, when I go to heaven, I will have big mansion. Alam mo, sabi ng Lord, no. In this life, sa buhay po natin na ito, hindi po when we go to heaven. Alam niyo po, yung buhay na walang hanggan sa John 17:3, ang sabi po doon ay, ang buhay na walang hanggan is not when you die. Ang sabi po doon, ang meaning ng buhay na walang hanggan ay ang makilala mo ang Panginoon at ang Diyos na anak niya, na si Jesus na anak niya. Ang buhay na walang hanggan is your relationship with the Lord. Ang buhay na walang hanggan is the quality of life that can start the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. So, ang sabi po, how can we access the grace of God? Sabi po dito, basahin natin, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Pinagkaisa po tayo sa Panginoong Jesus. Sabi, through whom also we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Paano mo mawi-withdraw yung biyaya ng Panginoon na hindi mo deserve? Alam mo, hindi natin deserve na mamuhay ng masagana. Kasi makasalanan tayo. But God give us grace.
pinrovide niyo po sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating sayangin ang ginawa ng Panginoong Jesus na He has freed us from all the bondage of sin and death. Amen. Sabi po dyan, i-access mo. May susi. Kuhain mo through faith. Ibig sabihin, ano po yung faith? Ano ba yung faith na yan? Ang pananampalataya or faith ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin po ng faith, sa isip mo, sure na sure ka, but wala kang makitang ebidensya. So pag may nakita ka na pong ebidensya, it's not faith anymore. Ibig sabihin, hindi mo kailangang paniwalaan na mayaman ka pag nakita mong nakadeposit na ang milyon-milyon pera sa bangko mo. Diba? Asan ang faith doon? It will manifest, but it has to start in your mind. Kailangan po, kahit hindi mo nakikita, kahit ang sitwasyon mo ay hindi nagpapakita na ikaw ay magaling na, kahit ang sitwasyon mo ay hindi nagpapakita na ikaw ay mayaman, kahit hikahos ka, ang faith ay nagdi-declare na I am prosperous man. Amen. Alam niyo po si Joseph sa Bible, siya po ay slave ni Potiphar. Alila po siya, alipin. But ang sabi po doon, he is a prosperous man. Paano siya naging prosperous man? Alipin nga siya. Kumbaga hindi siya boss. Utusan siya. Pero ang sabi ng Lord, he is a prosperous man because I am with him. Amen. You know, you are a prosperous people because God is with you. Amen. Sabi dun sa binasa natin, the Spirit of His Son is in your heart. Ibig sabihin, the God Himself is with us. So it's just a matter of time para mo makita. Alam nyo, over time, nakita mo si Joseph naging next to Pharaoh, next to the king. Pero dineclare na ng Panginoon sa kanya na he is already a prosperous man kahit po siya ay isang alipin. So wag mo sabihin ngayon sarili mo, hindi pa ako mayaman kasi eto yung sitwasyon ko eh. Hirap na hirap nga ako eh. No. Sabihin mo sa sarili mo, dahil sa Panginoong Hesus, ako ay mayaman na. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, ako ay magaling na. Di ba? Ako, ang daming binigay po ng Panginoon na hindi natin nakukuha. At ang sabi dito, makukuha mo lang yan kung you will operate in faith. Amen. Di ba? Sabi po dyan, James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So, hindi daw po natin sabihin, Lord, nananampalataya ako, ako ay mayaman na. Pero sa isip mo lang mayaman ka. Ang sabi po kasi, ang faith po ay isang action word. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nananampalataya ako, mayaman na ako. Ay, kailangan po, ipakita natin kay Lord na talagang naniniwala ka na ikaw ay mayaman. So, paano mo papakita na ikaw ay mayaman? Yung paano ka mag-action sa faith mo? Diba? Pag may nanghingi sa'yo, sasabihin, ang mga may pera, magbibigay. Bakit? Di ka natatakot mawalan kasi alam mo, ipoprovide ka ulit ni Lord. Amen. So, may action. Di mo ba? Pero hindi, wala. Wag muna ako magbigay sa church. Wag muna ako magbigay sa mga ministry. Kulang pa nga sa akin, ano? So, are you operating in the faith na sinasabi ng Panginoon? Hindi, talk is cheap sa Panginoon. Salita, wala lang. Diba? Kailangan may gawa. If you really believe that you are a prosperous people, merong action. At meron kang ipapakita sa Panginoon. And then, you will understand kung ano yung sinasabi ng Panginoon. And then, you are not conforming anymore sa custom and behavior of this world. Sabi po sa 2 Corinthians 4:13, faith speaks. So, hindi lang po may action. You also declare. Sasabihin mo sa sarili mo,
yung pinananampalatayanan mo, ibubuka ng bibig mo. Kaya nga po sabi ng Lord, di ba, kung sino man magko-confess sa Kanya na He is Lord, they will be saved. Bakit kailangan confession? Kasi sasalitain mo lamang ang isang bagay kung yan ay nanggaling sa isip mo at tumimo sa puso mo. Diba? Doon mo palang magagawang magsalita at mag-declare sa sarili mo kung talagang pinaniniwalaan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus para sa iyo. But kung hindi mo yan masabi, kung hindi mo matanggap na ikaw ay pinayaman na ng Lord, hindi mo magagawa at hindi mo rin masasalita. Ang sabi po dyan, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. If you really believe. Diba? Sabi ng Panginoon, you will say to this mountain, go and throw yourself to the sea and it will happen. Amen. Pagsalitaan mo yung bank account mo. Diba? Sabihin mo, bank account, tigil na yung 0-0. Magkaroon ka ng 100,000 dyan. Magkaroon ka ng million dyan. Anything na nangyayari sa'yo, salitaan mo. Kasi your word, sabi ng Panginoon, in your word is death and life. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, lagi tayo nagbe-bless. Sabihin natin, ako, alam niyo po, mga baku-bakong daan doon sa amin sa Chera. Pag nagja-jogging ako, sinasabihan ko sila, yung para ka ng baliwan, no? Mga daan, mag-ayos kayo. And true enough, ilang months, alam mo, Sis Beck, yung may baku-bakong part doon sa atin tapat ng clubhouse. Alam mo, it's just a matter of month, nakita ko, ginagawa at ngayon, ang sarap ng mag-bike. Dati, sobrang baku-bako. Iikot kami, pero pag doon sa lugar na yon, mag-slow down kami pag nagbabike. Kasi nga, sobrang baku-bako. Hindi ka pwedeng mag-bike ng gabi, madilim, kasi hindi mo makikita. But, kada daan namin, nilalayan, sinasabi ko, maayos ka, maayos ka, maayos ka. And true enough, maayos. Amen. Praise God. Diba? Kailangan ibuka mo ang pananampalataya, ibuka ng bibig mo ang sinasabi mo, ang pinaniniwalaan mo. So, sabihin mo sa Meralco mo, mga bill mo, mababayaran kita. Amen. Diba? Ano pa? Sabihin mo, may tuition ng anak ko. Amen. So, kailangan ba makita mo muna bago ka magsalita? Hindi, diba? Hindi. Kasi hindi na yung faith. Kailangan paniwalaan mo and then makikita mo. Blessed are those who believe na hindi nila nakita. Siyempre, pag nakita mo na, wala nang faith doon. Nakita mo naman talaga may pambayad ng tuition, di ba? And I'm telling you, alam niyo po, lahat ng nangyari sa buhay ko, kaya ko to nasi-share, ay dahil nangyari po iyan sa buhay ko. Sabi po, John 11:40, Jesus said, did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Diyan po natin makukuha ang lahat ng para sa atin if we will believe. Kaya nga po tinawag tayong mananampalataya eh. Diba? Bakit ka tinawag na mananampalataya? Bakit ka tinawag na believer ng Bible? It's because everything you have to believe in faith. Amen. Kailangan mong kuhain, paniwalaan bago mo makuha. Ganyan po ang buhay nating mga Kristiyano. And I'm telling you, kapag po tayo nag-operate sa salita ng Panginoon, iiwanan mo yung mga kapitbahay mo. Bubuluso ka. You will be living inside the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Sabi po, put your faith in the promises of the Lord. Ano po yung promises? Ito naman po, no? Ang gusto kong sabihin sa inyo, merong mga behavior ang mundo na to. Meron silang mga kapamaraanan paano yumaman. Paano ba yumaman sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Ang sabi po, Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Sabi po, ang nagpapayaman pala sa tao ay hindi yung sobra-sobra nating pagtatrabaho. Ang nagpapayaman pala ay yung pagpapala ng Panginoon. Amen. Sabi, seek God first and He will give to you everything. Diba? Sometimes kasi gusto natin yung way natin, yung diskarte natin.
Dapat pala, unahin mo ang Panginoon kasi ang nagpapayaman sa'yo, hindi yung pagtatrabaho mo, kung hindi yung blessing ng Lord. Amen. The right opportunity. Ano po yung blessing? It's the spoken favor of the Lord. The opportunity na inilalagay niya sa daanan mo. Sometimes may opportunity, but kung hindi ka naka-in-tune sa Panginoon, namimiss mo lang. Di ba? Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, in tune ka sa Panginoon, makikita mo when the opportunity comes along your path. Hindi lalagpas. Di ba? At yung pala, pag ginarap mo yung opportunity, yung pala yung makakapagpagaang ng buhay mo. The favor of the Lord, sabi, it's like a shield. Maraming binibigay sa iyo ang Panginoon at iyon daw po ang nakakapagpayaman sa isang tao. At ano sabi? He adds no sorrow. Pag ang Lord ang nagbigay sa atin ng abundance, wala pong kapalit na hinagpis. Amen po? Nag-e-enjoy tayo dun sa trabaho natin. Nag-e-enjoy tayo dun sa ginagawa natin. Because it's the blessing coming from the Lord. Amen. Sabi po sa Psalms 127:2, it is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to His loved ones. Amen. So sometimes po, ginagawa nating gabi, ang araw ang gabi sa pagtatrabaho. Lalo na po sa abroad, may mga double job. Di ba? Ako po, ang business ko po dati, nag-negosyo na po ako at the age of 26 years old. Ang business ko po ay motorcycle parts and accessories. So, sino po ba 26 dito? 20 plus, ganyan. Ito siguro mga kabataan. Imaginein mo, ganyan pa lang akong age. Mga kasama ko na sa tindahan, mga mekaniko. Usok, grasa, mga panglalaking trabaho, hawak ko tornilyo. Yun po, nagpapakababad ako doon. Minsan inaabot kami pagbubukas ng shop, ang aga-aga hanggang kung alas 12 ng gabi. May nagpapagawa pa sa amin. Sabi ko nga, kung meron pang pang-8 araw, pinasukan ko pa. Diba? Kasi talagang ibubuhos mo yung lakas mo eh. Ganun kasi tayo mag-isip before. At alam mo, sabi dito, useless for you to work so hard early morning until late at night. Ibig sabihin, you need to rest in the power and in the might of God. Amen. Not in your ability. So, hindi po tayo talaga dapat mag-conform sa kung ano yung sinasabi ng mundo. May kapamaraanan po ang Panginoon. Ano po pong sabi? Proverbs 11:24. So, ito po mga sinasabi sa inyo, this is the secret to prosperity. Now is not a secret, is revealed, di ba? There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. Paano ka daw maghihirap if you hoard? Ayaw mo mamigay? Lahat sa'yo, lahat pag kami handaan, di pa natatapos, ang dami mo ng Sharon. Yung ba? Tapos, walang bigay-bigay, madamot ka. Ano po mangyayari? It will lead to poverty. But, kung ikaw ay magiging mapagbigay, ito po ang sistema ng Lord. Sa mundo, ipon-ipon, akin lahat. Sa Panginoon, you need to give, 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 give. And sabi, siya ang nag-i-increase. Kasi, He gives seed to the sower. Sabi po sa Corinthians. Kung ikaw ay mapagbigay, bibigyan ka ulit ni Lord. Kung nagbigay ka ng 1, 10 ang bigay sa'yo ni Lord. Nagbigay ka ng 2, 20 ang bigay sa'yo ni Lord. Ngayon, yung 1 and 2 sa'yo lang. Wala kang galing sa Lord. So, ano mangyayari? Ipupush mo ngayon, trabaho ka ng trabaho. But sinabi dun sa Hageo, nagtatrabaho ka pero kulang. Diba? So, ano po yung secret to prosperity? Give. In the Lord. You give. Ang hirap po sa mga Kristiyano, hindi niya po mapaniwalaan na kaya niya magbigay. Sasabihin niya, kulang pa sa akin. So, pag sinabi mong kulang pa sa'yo, asan yung pananampalataya mo? Asan yung
sinasabi sa ng Panginoon na mayaman ka. Kailangan tumingin tayo sa yaman ng Panginoon na papunta sa atin. Amen. Hindi dun sa kung ano yung meron tayo. Diba? Pag binigyan ka ng Lord ng desire to help your kapwa Kristiyano, you just give. Kaya tayo nananatiling mahirap. Kasi hindi natin mapanampalatayanan ang sinasabi ng Lord. Kasi mahirap mong magbigay kung talagang wala kang ibibigay, di ba? Kaya nga sabi, kailangan tingnan natin kung anong sinabi sa'yo ng Lord. Sinabi sa'yo ng Lord, mayaman ka. So kung pinaniniwalaan mo ang sinabi sa'yo ng Lord na mayaman ka, you will give. Amen. And then makikita mo, dumating sa akin. So yung tulad ng sinasabi ko sa inyo, I work hard. Kung may pang-8 araw, magtatrabaho pa ako. Pero ano pong nangyari sa akin? Nagkabaon-baon po ako sa utang. Sabihin mo na kung saan ako mangungutang, may utang ako lahat. May utang ako sa Bombay, may utang ako sa bangko, may utang ako sa mga lending, may utang ako sa mga tao. Kung mga hayop nagpapautang, may utang din siguro ako doon. So, ganun po yung nangyari sa akin. But then, when I applied this principle, sabi ko, Lord, ito pala ang sikreto. Ito pala ang dapat gagawin. Sabi ko, Lord, itong pera ko kulang pambayad dun sa cheque na kailangan kong pondohan. Saan ko ito ibibigay, Lord? Dumating po sa point na naghahanap na ako, nagnanalangin ako sa Panginoon, saan ko ibibigay? Kasi hindi ko na kaya mag-prosper on my own. I gave up. And then sabi ko, Lord, tulungan mo, saan ko ito ibibigay? And then, dadating naman yung minsan, lolo ko galing pang Cagayan, hihingi ng pera sa akin. Lord, ito yung padala mo, binigay ko. Minsan sa ministry, sa church, kailangan nila ng project na ganyan. Ibinigay ko. Bigay. Yung cheque ko, mawawalan ako ng pondo. Pag hindi mo na pondo ng cheque, tatalbog. But you know what happened? Imbis na lumubog ako, dumami po ang shop ko. Praise God. Dumami po yung business ko at dati po napakadilim, napakagulo, napakauso kasi motorcycle. Change ng Lord into helmet store. At yung sa helmet store, ang dami po naming branch, umabot pa kami ng Maynila, nagkaroon pa kami ng branch sa Maynila. Ang lalaki po ng shop ko. At the aircon, samantalang dati, pawisan ka na, uuwi po ako ng alas 10, alas 12 ng gabi, nanlilimahit po yung damit ko, yung ano ko dito, yung dumi ko dito. Minsan may ungis pa akong ganyan. Wala ka nang pakailan, mga mekaniko naman yung mga ano mo eh. Pero anong klaseng buhay? Tapos yun lang pala, I just have to give, Lord. Hallelujah. Yun lang pala yung gagawin mo sa akin. Paano po ginawa ng Lord? Binigyan niya po ako ng asawa. At yung asawa ko na yun, walang ginawa pala yun, kundi mag-ipon sa Amerika. Nung dinala ang dami ko pong utang, ang bahay ko utang, ang kotse ko utang. Lahat po, ang business ko, ang mga paninda ko utang. Nung dumating po yung asawa ko, bayad dito, bayad, kinash. Tapos, nung nagbayad ako sa mga inuutangan ko, pinuntahan ko sa Caloocan, wala ka namang utang sa akin ah. Wow. Kinakancel pa ng Lord yung mga utang ko. Alam ko may utang ako doon. Diba? So, ang Panginoon lang po ang pwedeng magpala sa atin ng walang sorrow. Amen. Amen po. Praise the Lord. Ano po sabi, Proverbs 11:25, anong oras na ba tayo? Yan, wala Okay na tapos. The generous will prosper. Sino daw po magpa-prosper? Yung bangko report? Sino? Generous. Alam nyo, etong church nyo, kung may pangangailangan, this is the best place. This is a good ground. Kung may mga pangangailangan, take the opportunity. Huwag mo sabihin, wag ako. Hindi, mauna ka. At the best kung wala kang pera, kasi doon mo talaga ipinapakita sa Lord, na Lord, I'm really trusting in you. Sabi ng Panginoon, hindi mo maipakita ang pagtitiwala mo sa akin sa pamagitan ng pera mo. Paano
paano ko pa ibibigay sa'yo ang greater thing? Eh, dyan nga lang sa maliit na bagay, hindi mo mapagkatiwalaan. Diba? So many things can happen when you put your trust in the Lord. Your health will improve, your finances will improve. Kasi kapag pinakita mo sa Lord ang pananampalataya mo sa pera, sa Kanya, na ipini-entrust mo, Lord, wala akong pera, ibibigay ko to. Sa'yo ako magtitiwala na magpo-provide sa akin. Sabi ng Lord, if i-entrust ka niya sa maliit na bagay, lalo kanyang i-entrusten sa malaking bagay. Amen. And then what's next? Ano yung possible na gusto mong hilingin? Sasabihin mo, Lord, I want to be healed of this sickness. Eh, pinakita ko na nananampalataya ka. Sus, gagawin din ng Lord yun sa'yo. Amen. Nag-i-start po sa maliit na bagay ang pananampalataya natin at maipapakita natin ang maliit na pananampalataya na yan sa pamamagitan ng resources natin. Amen po. Ang sabi, Amen. the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Kaya po yan yung ministry namin, yung sinalihan ni Sis Beck, Times of Refreshing. We refresh pastors and missionaries. So, ina-expect po namin kami, nagre-refresh kami, nagpapakain kami sa mga pastor, pinitreat po namin sila sa mga bakasyon. Ina-expect namin, may makakabakasyon din ako. Alam niyo po, nangangarap ako na nung ninegosyo pa ako, nung single pa ako, nangangarap ako mag-Amerika. Sino pong gusto makarating ng US? Di ba tayo? Gusto natin syempre mamasyal, di ba? Pasyal. Sino gusto makarating ng Switzerland? Eh, di ba? Tayo lahat. Di ba? Eh, sabi ko sa inyo, mangarap kayo. Eh, na nga lang tataas ang kawin, hindi nyo pa magawa. Sino gusto ng Switzerland? Yun. Diba? Sino? So, yung mga bansa po na gusto kong marating, na talaga pong sa kakayanan ko, there's really no way. But, alam niyo po ang sabi, when you refresh others, others will themselves be refreshed. When we started feeding the pastor, when we started helping the pastor, ni-refresh namin, pinagbakasyon, binigyan ng, kumbaga parang pinapaalwan mo yung buhay ng mga minister ng Panginoon. Napaka-good ground ng ating mga pastor, nang naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, doon ko naranasan na mapuntahan yung mga lugar na nire-refresh din ako ni Lord. Amen. Samantalang wala po ako narating kundi Cavite City. Taga-Tansa po kasi ako eh. And yung Cavite City, parang iyan na yung syudad noon sa amin. Ayan na yung pinakamalayo kong narating. Then all of a sudden, nung ako po ay natuto na sa prinsipyo ng Panginoon, dinala po ako ng Panginoon sa Australia, dinala ako ng Panginoon sa Amerika, dinala ako ng Panginoon sa Switzerland, sa Austria, at sa kung saan-saan pa ako pwedeng dalhin ng Panginoon. So kung ginawa po ng Panginoon sa akin, nag-apply sa akin, sabi po ng Panginoon, He is not a respecter of person. Amen. Wala siyang favorite. Kung ano yung ginawa niya sa akin, kaya gagawin din ng Panginoon sa inyo. But, meron po tayong kailangan gawin. Last na po, Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. So gusto niyo hindi kayo natutuyuan? Amen. Gusto niyo laging may pambayad sa mga bills? Gusto niyo laging meron bagong mga ilangan? Simple ang prinsipyo ng Panginoon. I-honor mo ang Panginoon sa iyong wealth. Sumweldo ka, kumuha ka ng part, bigay mo sa Panginoon. It is honoring. It is honoring the Lord. Sinasabi mo sa Lord, Lord, I am trusting in you. Etong pera ko, hindi naman kinukuha ng Lord lahat, sabi lang i-honor mo. Diba? You decide in your heart how much you want to give to the Lord and give. At ang sabi, meron kang bagong negosyo, kumita ka, i-honor mo din ang Lord doon. Everything, gusto ng Panginoon na ino-honor mo siya. And sabi niya, He will fill your barns. Ano yung barns? This is your warehouse. Yung warehouse mo, yung rep mo, yung bank account mo, siya ang mag-fill. At sabi niya, mag-o-overflow ka. Overflow with good wine. Okay.
Di pa pala last yun. Last na talaga to. Sabi po dito, and you shall remember The Lord. the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ibig sabihin, you have in you the ability na yumaman. At sabi po dyan, that He may establish His covenant. So, ang reason kung bakit gusto ng Panginoon na ikaw ay matagumpay, ang reason kung bakit ang gusto ng Panginoon ikaw ay nananagana in all aspects of life is because He wants you to become a blessing. Amen. Gusto niya maging blessing ka, hindi lang para sa iyo, kundi gusto niya mag-overflow ka so you can give and you can bless your neighbor, you can bless your family, you can bless your relative. It's not only for you. Ang gusto ng Panginoon, ma-establish niya yung covenant, maipakalat ang kanyang salita. When we're helping the church, when we're helping each other, gumaganda po ang paligid natin. Di mo ba? So we will be a blessing. Sabihin, tayo nga po tayong lahat. Amen. At i-declare po natin to dahil sa ginawa ng Panginoon. Ready? Begin. Dahil sa ginawa